Kabanata 651. Lalong naging marahas ang evil energy dito. Parang napakalapit na ng ancient wastelands. Napatingin siya sa gray murderous aura sa paligid niya. Dahan-daang nagsalita ang matipunong beastpick na disipulong may mambak na kalamnan. Sa daan, alam din ni Zephyr ang kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan ay Zuan Chenchong, at ang kanyang lakas ay umabot sa peak level 8 agility. Gayunpaman, wala sa kanila ang nang-ahas na maliitin siya. Ito ay dahil si Zuan Chenchong ay nililinang ang isang nakakatakot na pamamaraan na tinatawag na Ninefold Dragon-esque Elephant Skill. Ang diskarteng ito ay isa ring kilalang pamamaraan sa Beastpick. Ito ay hindi lamang dahil ang pamamaraan na ito ay komplikado, ngunit ito rin ay lubhang malupit at maaaring ilagay sa panganib ang buhay ng isang tao. Nalinang na ng lalaking ito ang Ninefold Dragon-esque Elephant Skill, hanggang sa ikapitong antas, bawat suntok at sipa ay naglalaman ng matinding lakas. Nandyan na. Sa isang pagsabog ng kaaya-ayang sorpresa ng Fang Kenyon. Biglang sumulpot sa harap niya ang maraming malabong anino. Mula sa puntong ito ng view, may mga 100 milya upang pumunta. Bigla silang natuwa. Ahem-hem. Parang, na-target tayo. Biglang umubo si King of Poison at sinabing, Pagkasabi niya noon ay bahagyang nagbago ang mga mukha ni Zephyr at ng iba pa at gumalaw ang kanilang isipan. Hindi nagtagal, isang linya ng mga figure ang lumitaw sa kanilang paningin sa screen ng barkong pandigma. 7 lang sila pero pambihira ang mga aura nila, lalo na yung leader na parang lobo o tigre. Lalong marahas at mabangis ang kanyang aura. Lalong marahas at mabangis ang kanyang aura. Ang 7 taong ito ay walang iba kundi ang 7 killings of blood na gustong makuha ang barkong ito. 7 pagpatay ng dugo. Pagtingin sa pinuno, biglang nagbago ang mukha ni Bentley Sun at seryosong sabi. Napakalakas. Pinatay niya ang mga tao ng madali at hindi pangkaraniwang lakas. Tumanggo si Bentley Sun. Itong 7 tao. Narinig ko na sila dati. Puno rin ng kaseryosohan ang mukha ni Guyan. Ang sabi-sabi ay ang bawat isa sa 7 taong ito ay malupit at walang awa. Ang kanilang mga kamay ay puno ng dugo, at may kasabihan na kahit isang lungsod ay papatayin ng isa sa kanila. Sa makatuwid, tinawag din silang 7 City. Mga patayan. Anong ibig sabihin nito? Malinaw, hindi naintindihan ni Zuan Qianzhong ang mga salitang ito. Ito ay nangangahulugan na kahit sino sa 7 ay maaaring pumatay ng isang buong tao ng LT. Paliwanag ni Guyan sa malalim na boses. Gaano kalakas itong 7 tao? Nararamdaman din ni Zephyr na napakagulo ng 7 taong ito. Grabe. Ang apelyido nila ay Tu at ang kanilang seniority ay tinutukoy ng mga numero. Ang panganay ay si Tu Yi, ang pinakamabuting lalaki. Siya ang pinakamalakas, at ang kanyang lakas ay umabot sa peak level 9 agility. Hindi siya inferior sa amin. Mula sa Tu Yi hanggang Tu Chi, ang lakas ay mula sa malakas hanggang sa mahina, ngunit ang pinakamahina ay si Tu Chi, na may hawak na punyal. Kahit siya ang pinakamahina, magaling siya sa assassination. Maraming level 9 agility expert na natalo niya dati. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay kahit na hindi sila magkapatid, sila ay kasing lapit ng magkapatid. Ang pinakamahina ay kahanga-hanga din. Sa oras na ito, isang seryosong aura ang kumalat mula sa barkong pandigma. Ang matinding labanan ay hindi maiiwasan para sa atin, ngunit hindi tayo natatakot sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ano ang kailangan nating katakutin? May isang bagay na kailangang iturok ng focus. Kapag tayo ay lumaban, hindi tayo magpapakita ng awa. Sabi ni Bentley Sun sa mahinang boses. Oo, totoo yan. Habang nagsasalita sila, panakanak ang nakatingin kay Zephyr. Halatang nag-aalala siya sa lakas ni Zephyr. Junior Brother Kan, mukhang pinapahirapan kita sa pagkakataong ito. Kung nakahanap ka ng pagkakataon, tumakbo ka kung kaya mo sa bilis mo. Huwag mo silang labanan ng ulo-ant. Tumingin si Fang Kenyon kay Zephyr at sinabi. Salamat sa pag-aalala mo, kuya. Sabi ni Zephyr na may pilit ng ngiti. Sa katunayan, siya ang hindi kailangang mag-alala.
Katatapos lang niya sa kanyang sword force, ngunit kayanan niyang makipaglaban sa dalawang dragon slave sa level 9 agility. Bukod dito, napatay din niya ang mga Hall Master na nasa antas ng Divine Realm. Bagamat swerte lang iyon, hindi niya kailangang matakot sa 7 killings of blood. Boss, mukhang natuklasan na tayo ng mga tao sa barkong pandigma. Sa kanyang palad, ang punyal ay patuloy na naglalabas ng matalim na liwanag ng dugo. Bilang pinakamahina si Tucci, siya ang may pinakamatalim na obserbasyon dahil ang kanyang kakayahan sa pagpatay ay ang pinakamalakas sa 7. I can tell. Halatang tumataas ang takbo ng barkong pandigma, pero gaano man ito kabilis, hindi ito hihigit sa atin. Sisingilan. Whoosh! Hinabol ng 7 figure ang barkong pandigma sa nakakatakot na bilis na ilang beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Akala talaga ng 7 lalaking ito ay madali tayong mabuli. Sa mga barkong pandigma, kitang-kita ni Fang Kenyon at ng iba pa ang mga galaw ng 7 killings of blood. Sa galit sa kanilang mga mukha, kitang-kita na ang 7 lalaking ito ay maglalaban hanggang kamatayan. Kabanata 652. Ahemhem. Parang si kamatayan ang hinahanap nila. Ang hari ng lason ay umubo at ngumiti, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay masama. Bilang isang kamangha-manghang master ng lason, ang King of Poison ay hindi isang mabait na tao. Siya ay higit na katulad ng isang makamandag na ahas sa kanyang mga kaaway, na may nakakatakot na kabagsikan. Wala akong planong lumaban dahil hindi ako natatakot sa kanila. Sa halip, nag-aalala ako na kapag lumaban tayo, tiyak na matatalo tayo. Malaki ang epekto nito sa ating pagpasok sa Ancient Wastelands. Sinabi ni Bentley Sun na may bakas ng malamig na mukha. Teka. Ano yun? Biglang, sa oras na ito, bahagyang kumislap ang evil breaking eye ni Zephyr. Sa kanyang paningin, ang evil energy ay biglang gamulong at naging sobrang siksik, na para bang ito ay isang buhay na bagay. Nandito na tayo, iyon ang pinanggalingan. Ang pinagmulan ng Ancient Wastelands. Bilasan natin. Habang ang mga kamay ni Fang Kenyon ay bumubuo ng mga selyo, isang malawak at napakalaking totoong enerhiya ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Habang isinaaktibo niya ito, ang bilis ng barkong pandigma ay tumaas ng ilang beses. Boom! Naramdaman na lang ni Zephyr na nanginginig na ang kanyang katawan. Pagkatapos, ang espiritu ng enerhiya ay nakaramdam ng isang kakilakilabot na presyon na bumababa sa isang iglap. Ang pakiramdam ng pang-aapi na ito ay hindi maalis kahit sa isang barkong pandigma. Mabigat, mapang-api, marangal, nakagapos, masama. Maraming aura ang nagsanib, at ang kanyang katawan ay parang pumasok siya sa isang bagong mundo. Ang ganitong uri ng matinding pagbabago ay medyo mahirap iangkop. Ito ang sinaunang wastelands. Sa abot ng mata, ang buong Ancient Wastelands ay napakatahimik. Ang lupa ay may mahinang berdeng kulay, at maging ang ilang mga lugar ay naging madilim na berde. Ang madilim na kapaligiran ay partikular na malinaw. Mga bundok at ilog, lawa, talon, kagubatan. Ang lahat ay umiral, na parang nakabuo ng sarili nitong mundo. Gayunpaman, sa mundong ito, mayroong isang madilim na aura na umiikot ng walang anumang init. Ang orihinal na nakakapasong araw ay mataas sa kalangitan. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa Ancient Wastelands sa lahat. Kahit sa itaas ng guwang, kaunting anino lang ang makikita sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang kulay abong evil energy sa itaas ng guwang ay parang isang napakakapal na ulap, na tumatakip sa sikat ng araw. Ang liwanag ay maaari lamang lumiwanag ng kaunti. Mag-ingat ka. Biglang nagbago ang mukha ni Bentley Sun. Isang malaking handprint, tulad ng kamay ng isang sinaunang demonyong Diyos, ang biglang bumitaw at naunat. 12 ng metro ang haba nito, nakabitin at marahas na tumama sa ibabaw ng barkong pandigma. Boom! Ang malaking handprint na ito ay biglang lumitaw, lalo na nang si Zephyr at ang iba pang 6 na tao ay hindi pa ganap na nakabawi mula sa kanilang pagkabigla. Siyempre, hindi nila inilagay ang kanilang pansin dito. Sa oras na unang nag-react si Bentley Sun, ang tatak ng kamay ay nasample na.
Rumble. Ang tatak ng kamay ay napakalakas kaya't naging malakas ang pagyanig ng barkong pandigma. Damn it. Angle si Fang Kenyon. Ang barkong pandigma na ito ang kanyang maingat na pagsisikap sa nakalipas na ilang taon. Patuloy niyang tinatapos ang mga gawain sa The Academy, isa-isa itong kinukumpleto bago makaipon ng mga puntos. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang maingat na pagsisikap na mawawasak, ang matinding galit ay tila kayang sunugin ang lahat. Hindi sila magpapakalat. Sa labas, maraming figure ang sumugod sa kanila. Sila ay walang iba kundi ang 7 pagpatay ng dugo. Si Tuyi, na siyang pinuno, ay nagwagayway ng kanyang braso. Isang napakalaking hand seal ang muling pinakawalan, malinaw, siya ang umatake kanina. Gagawin ko. Kalmado at matatag ang mukha ni Zuan Chenchong. Ang kanyang katawan ay kasing tangkad ng isang malaking dragon habang siya ay sumusugod pasulong, iniunat niya ang kanyang mga braso at mabilis na nagpadala ng 2 malalakas na putok ng hangin. Ang 2 putok ng hangin na ito ay napalitan ng walang hangganang tunay na enerhiya na nag-evolve sa hugis ng isang dragon na elepante. Sa isang galit na dagandong, ang dragon-esque elephant ay tumapak sa lupa. Ang lakas ng dragon sa tubig, ang lakas ng elepante sa lupa. May tsismis na ang dragon-esque elephant ay isang banal na elepante na naglalaman ng dugo ng dragon. Ito ay ang inapo ng isang dragon at isang banal na elepante. Ito ay pinagpala ng kalikasan at walang kapantay. Higit pa rito, dahil nilinang niya ang ninefold dragon-esque elephant art, ang kapangyarihang nalikha ng iwagayway niya ang kanyang mga braso ay natural na walang katulad. Boom! Ang malaking handprint at dragon-esque elephant energy below ay marahas na nagbanggaan, na nagdulot ng malalakas na ripples at kahit na mga bitek. Bahagyang nanginig ang katawan ni Zuan Chenjong bago siya umatras. Si Tuyi naman ay may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Bahagyang gumalaw ang kanyang katawan. Natural na medyo malinaw ang lakas nilang dalawa. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Tuyi habang nakatingin sa suot ng grupo ni Zephyr. You've got some tricks up your sleeves. Kayo ang mga disipulo ng The Boundless Academy. Nakakatuwa kayo. Sa kanilang kaalaman, natural nilang makikilala ang kasuotan ng labanan ni Zephyr. Boss. Isang mukhang malisyosong lalaki ang tumingin kay Zephyr at sa iba pa na may kislap na uhaw sa dugo sa kanyang mga mata. Sa wakas ay dumapo ang kanyang mga mata sa Golden Tiger Whip sa likod ni Guyan, at agad na naging malinaw ang kanyang kasakiman. 7 pagpatay ng dugo. Malamig na tinitigan ni Fang Kenyon ang 7 tao. Kabanata 653. Hahaha. Since you know our identity, you don't have to waste your breath. Boy, we've took a fancy to your worship. Hand it over and I'll spare your lives. Tumawa ng malakas ang isa pang lalaki. Siya si Tusan, ang pinakamalupit sa 7. At ang mahabang latigo sa likod ng batang iyon. Hindi masama itong mahabang latigo. Gusto ko. Ang nagsalita ay ang lalaking masungit ang mukha na may uhaw sa dugo na mga mata. Lalong naging halata ang katakawan sa kanyang mga mata. Ang lalaking ito ay si Tulio. Hindi lang siya uhaw sa dugo kundi sobrang sakam din. Kalokohan. Talagang nagustuhan niya ang kanyang pinakamamahal na sandata, na agad na ikinagalit ni Guyan at mabilis niyang ikanaway ang kanyang mga daliri. Heavenly Star Godfinger. Buzz. Isang daliri na kasing laki ng isang banal na haligi ang lumitaw mula sa manipis na hangin at mabangis na durog patungo kay Tulio. Sa sandaling ito, buong lakas na umatake si Guyan. Siyempre, mas malakas ito kaysa noong nakipag-away siya kay Zephyr. Ang nakakatakot na daliri ay direktang kumikislap ng mga bituin, na nagpapakita ng matalim na gilid nito. Patayin. Habang kumilos si Guyan, direktang sumiklab ang labanan, at nagsimulang gamitin ng magkabilang panig ang kanilang natatanging kakayahan upang pumatay ng mabangis. Boom! Sa ilang sandali, tila naulit ang mundo. Hindi mabilang na mga anino ng kamao, liwanag ng espada, lakas ng talam. Sunod-sunod silang lumabas. Nanginginig ang langit at puno ng killing intent. Hum. Hum. Sa sandaling ito, bigla na lang, isang nakakatakot na pagyanig ang nagmula sa kawalan.
May metallic friction sound sa vibration. Pagkatapos, 12-12 milya ang layo, isang gininto ang liwanag, tulad ng isang mahabang gintong ilog, ang sumugod sa kanila ng mabangis. Isang sunod-sunod na matinis na hiyawan ang nanggaling sa mahigit 10 milya ang layo. Malinaw, sa ancient wastelands, hindi lamang sila, kundi pati na rin ang iba pang mga grupo ng mga tao. It's golden poisonous bees. Damn it, let's go. Ang linya ng mga gintong ilog na tumatawid ay parang isang buhay na bagay na may sunod-sunod na hagong. Napakataingan ng tunog. Maging ang mga mukha ng 7 pagpatay ng dugo ay hindi maiwasang magbago. Golden poisonous bees, pumasok tayo sa Gwekli. Nang makita nila ang Golden Slayer like Kigwe, ang mga ekspresyon ng Fangkanyan ay nag-anggulo ng husto. Ang nakakasilaw na mga mata ni Zephyr ay ang pinakamalinaw, sila ay isang grupo ng mga makamandag na pukyutan na kasing laki ng kamao, bawat isa sa kanila ay kumikinang na parang ginto, na napakasilaw, saan man sila pumunta, maaari nilang alisin ang lahat. Maging ang mga gintong bubuyog ay lubhang uhaw sa dugo. Kapag nakilala nila ang isang buhay na nilalang, agad nilang aalisin ang kanilang mga laman at dugo. Noon lamang papasok si Zephyr at ang kanyang mga tauhan sa barkong pandigma. Isang malakas na pakiramdam ng krisis ang lumitaw sa puso ni Zephyr. Ay hindi. Biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Pagkatapos, mabilis siyang lumipat sa isang direksyon at naglabas ng mabangis na bladed energy. Klang. Sword palm na nakakasira ng espiritu. Isang simple at walang palamuti na palm print ang mabilis na sumugod sa isang tabi. Isang lihim na figure ang biglang lumitaw. Ang mabangis na ningning ng espada ay kumislap sa void at sumugod patungo sa nakatagong figure. Puff. Sa paggamit ng spirit break ang sword palm, ang lihim na figure ay mabilis na umatras ng daan-daang metro ang layo na parang tinamaan ng kidlat. Naging malinaw din ang hitsura ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay may hawak na punyal sa magkabilang kamay at lumipad pataas at pababa. Ang anino ng lobo ay kumikislap na parang totem, umaangal. Ang lalaking ito ay si Tucci, isa sa 7, na may kasanayan sa pagpatay. Matapos piliting pabolaikan ni Zephyr ang mukha ni Tucci ay napakabangis na. Mariin niyang tinitigan si Zephyr Khan, na para bang lalamunan niya ng buhay si Zephyr. Mula sa anggulong nakita niya ngayon, kung hindi siya pinalipad ni Zephyr, magagawa ng taong ito na saktan si Fangkenyon. Kabanata 654. Damn it. Sa oras na ito, natauhan din si Goyan at ang iba pa at patuloy na umuungal. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi natuklasan ni Zephyr si Tucci na nagtatago sa dilim ng mas maaga, si Fangkenyon ay malubhang nasugatan kahit na hindi siya namatay. Kasuklam-suklam na lalaki. Matapos lampasan ni Azrael, ang mukha ni Fangkenyon ay naging sobrang malungkot. Labanan muna natin itong golden poisonous bees. Gayunpaman, palakas ng palakas ang ugong sa kawalan. Sa oras na ito, ang pagkalugi ay lumampas sa nakuha. Pagkatapos, mabilis silang pumasok sa barkong pandigma. Junior Brother Khan, maraming salamat sa pagkakataong ito. Nakatingin kay Zephyr, nagpapasalamat si Fangkenyon. Sa ancient wastelands, kahit na ang isa ay nakaranas ng bahagyang pinsala, ang mga kahihinatnan ay malamang na nakamamatay. Masyado kang magalang, senior kuya. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi alintana kung ito man ang Bentley son, na si Guyan, o maging si Zuan Chenjong, ang kanilang opinyon kay Zephyr ay lubos na nagbago. Siya lang ang nakatuklas ng mga track ni Tucci kanina. Sa mga martial artist na pinaslang ni Tucci, maraming Leviathan na agility expert. Hindi nila naramdaman ang presensya ni Tucci kanina, ngunit naramdaman ni Zephyr. Mula sa puntong ito, makikita na si Zephyr ay hindi simple. Damn it. Pinanood nila si Zephyr at ang kanyang team na pumasok sa barkong pandigma. Ang mukha ni Tucci ay lalong naging pangit. Ikapitong kuya, huwag kang mag-alala. Marami tayong oras. Sabi ni Tuyi na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi maipaliwanag na mabangis at nakakabaliw. Sabi ni Tuyi na may ngiti sa kanyang mukha,
ngunit ang kanyang ngiti ay hindi maipaliwanag na mabangis at nakakabaliw. Bust. Sa wakas, pagkatapos ng mahigit 10 paghinga, halos maabot na ang Golden Poisonous Bees. Nang makita ang grupong ito ng Golden Poisonous Bees sa di kalayuan, parehong mukhang solemn na si Zephyr at ang 7 Killings of the Blood. Ang grupong ito ng Golden Poisonous Bees ay kinulayan ang langit ng dilaw at ginto. Kung titingnang mabuti, makikita na ang bawat isa sa kanila ay halos kasing laki ng kamao, ngunit napapaligiran sila ng gintong glaze. Ang kanilang mga boses ay kasing lakas ng isang kampana, at nagdulot sila ng banta sa mga eksperto sa agility. Sa partikular, ang ulo ng bubuyog ay iba sa mga ordinaryong bubuyog. Mayroon itong pares ng dilaw at gininto ang pangil, na isang katangiang uhaw sa dugo. Sa pagtatanggol ng barkong pandigma, ang Golden Poisonous Bees na ito ay hindi masisira sa maikling panahon. Sabi ni Fang Kenyuri na may seryosong mukha. Gayunpaman, malinaw na malinaw sa lahat na hindi nila ito masisira sa maikling panahon, pagkaraan ng mahabang panahon, mahirap sabihin. Pagkatapos ng lahat, ang depensa at mapanirang kapangyarihan 66 ang Golden Poisonous Bees ay labis ding nagulat. Ang ilang matatalas na sandata ay madaling mapunit ng mga ito. Ang bilang ng Golden Poisonous Bees ay lumampas sa kanilang imahinasyon. Nagsama-sama sila at nagsimulang gumalaw na parang isang mahabang ilog ng ginto. Klang. Sa wakas, ang Golden Poisonous Bees ay lumapit sa barkong pandigma. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang yumanig ng husto ang barkong pandigma. Sa itaas nito, kumikislap ang mga bahid ng gininto ang ningning. Ito ang barkong pandigma na nawasak, na naglalabas ng mga kislap ng metal. Bilisan mo. Sabay tayong umatake. Ilang sandali, ang 6 na tao ni Zephyr ay umungal. Mabangis na lumabas ang tunay na enerhiya at mabilis na sumama sa barkong pandigma, humahanggos patungo sa Golden Poisonous Bees. Binalot ng Heavenly Star God Finger ni Goyan ang isang lugar. Ang anino ng kanyang daliri ay kumikislap ng agad nitong binalot ang isang lugar na may Golden Poisonous Bees, na agad na nagdulot ng daan-daang mga nasawi. Buzz. Sa isang banda, kontrolado niya ang barkong pandigma, sa kabilang banda, ipinakita niya ang kanyang kakaibang husay. Ikinaway niya ang kanyang robe at naglabas ng mga wind blades mula sa labas ng barkong pandigma. Habang dumaraan ang mga talim ng hangin, daan-daang makamandag na bubuyog ang naputol. Kabanata 655. Ang pinaka-nakakatakot ay ang King of Poison. Ang kanyang kakayahan sa lason ay napakalakas na ito ay lumalaban sa langit. Nang bahagya niya itong hinawakan, ito ay isang masa ng mga makamandag na alon, na gumugulong at umaalon, na sapat na upang balutin ang lugar sa loob ng 1 kilometro. Tila hindi gumagalaw si Zephyr, ngunit sa katunayan, patuloy na gumagalaw ang kanyang palad. Ang bawat galaw ng Spirit Breaking Sword Palm ay nag-alis ng daan-daang Golden Poisonous Bees, lalo na ang pag-aari ng pagsira sa depensa, na parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Ito rin ang ikinagulat ng mga tao sa barkong pandigma paminsan-minsan. Sa magkasanib na pagsisikap ng mga taong ito, ang barkong pandigma ay sumugod na sa loob ng Golden Poisonous Bees, at ang bilis nito ay napakabilis, na parang hindi ito mapigilan. Ang labanan ay medyo maayos. Pagkatapos ng lahat, sa pagtatanggol at proteksyon ng barkong pandigma na ito, kaya nilang lumaban ng buong lakas. Gayunpaman, ang 7 Killings of Blood ay maaaring hindi masyadong mapalad. Ang bilis ng Golden Poisonous Bees ay napakabilis kaya hindi sila nakatakas sa malayo. Pinalibutan na siya ng makakapal na kaig ng Golden Poisonous Bees. Swish swish. Sumayaw sa hangin ang punyal, at mabilis na kumikislap ang figure ni Tucci. Ang kanyang anyo ay lumitaw sa kadiliman, ganap na hindi tinatablan ng pag-atake. Umuungol. Ang dagandong ng tigre ay nagmula sa bibig ni Toyi. Niyanig ng kanyang boses ang kalangitan at pinatay ang mga makamandag na bubuyog sa loob ng radius na daan-daang metro. Bigla, sa oras na ito, isang matinis na sigaw ang pinakawalan ng isa sa kanila. Ang boses ay nagmula kay Tulio, na sakam na nakatingin sa Golden Tiger Whip sa likod ni Goyan.
Sa sandaling ito, ang kanyang braso ay mahigpit na nakagat ng isang lasong pukyutan na kasing laki ng kamao, at ang kanyang katawan ay namimilipit sa sakit. Damn it! Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Tuyi. Isang matalim na puwersa ang lumabas patungo kay Tulio sa isang iglap. Sumasayaw ang dugo at laman sa hangin. Ang isa sa mga braso ni Tulio ay naputol. Protektahan ang sixth brother. Napaungol ng malakas si Tuyi. Boss, kung magpapatuloy ito, hindi na natin maaalis ang mga golden poisonous bees na ito. Sila ay higit sa bilyon. Hindi natin kayang patayin silang lahat. Makakaatake lang tayo ng buong lakas. Nakita nila ito at hindi napigil ang umungol. Abutan mo yang barkong pandigma. Nagbago ang ekspresyon ni Tuyi, at pagkatapos, ang barkong pandigma, na nakatitig sa hangin at mga ulap, ay umungal sa mahinang boses. Tama, humabol ka. Kapag nakapasok na tayo sa barkong pandigma, makakaligtas tayong lahat. Sa oras na ito, muli silang nahilig sa barkong pandigma. Tahan na. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Tulio ay nanginginig, at siya ay nasa matinding sakit. Nasa bingit na siya ng pagbagsak. Ang golden poisonous bee na ito ay naglalaman ng lason, at kung hindi pinutol ni Tuyi ang kanyang braso, matagal na siyang namatay. Nakahabol na naman ang mga to. Nakita na ni Fang Kenyun at ng iba pang nasa barkong pandigma ang pagdating ng 7 kilons of blood, at agad na naging solemn na ang kanilang mga mukha. Sa oras na ito, medyo nahihirapan na sila sa pakikitungo sa golden poisonous bees. Kung muli nilang haharapin ang mga taong ito, mas mahirap. Mag-ingat ka sa Tuchi na iyan. Imposibleng ipagtanggol ang mga pamamaraan ng pagpatay ng taong ito. Junior Brother Kan, malakas ang iyong persepsyon at dapat kang mag-ingat. Kung tama ang hula ko, malamang naatakihin ka ng taong ito. Sabi ni Fang Kenyun sa mahinang boses. Ang pangunawa ni Zephyr ay isang malaking banta kay Tuchi. Kung si Fang Kenyun, pipiliin niyang maging unang aatake kay Zephyr Kan. Oo. Tumanggo si Zephyr Kan. Darating na. Biglang lumitaw sa kawalan ang isang malaking puwersa, na naglalaman ng walang katapusang kabangisan. Isang malaking kamao, na ang 5 daliri ay malinaw na nakikita, ay bumuo ng hugis na higit sa 10 metro, at mabilis na sumugod patungo sa barkong pandigma. Fist focus. Naintindihan talaga ni Tuyi ang fist focus. Sa harap ng suntok na ito, halatang nagulat ang lahat. Hehe. Hindi lang nakakamangha ang defensive power ng warship ko. Isang malamig na tawa ang lumabas sa kanyang bibig. Mabilis na gumawa ng mga selyo ang kanyang mga kamay. Ang barkong pandigma ay nasa ilalim ng kontrol. Pagkatapos, mabilis na lumitaw ang mga itim na bar aisles sa barkong pandigma. Pumunta ka sa impyerno. Ang kanyang minamahal na barkong pandigma ay paulit-ulit na tinamaan. Kahit na si Fang Kenyun mismo ay walang malasakit, labis pa rin siyang galit sa oras na ito. Rumble. Sunod-sunod na kanyan ang marahas na nag-spray ng parang apoy na enerhiya. Hindi lamang nito sinunog ang nakapalibot na golden poisonous bees, ngunit pinatumba rin nito ang paparating na 7 kilons of blood. Kahit na naintindihan ni Tuyi ang fist focus ay hindi sapat para lumaban sa cannon barrel. Inner elixir din ang energy na nakonsumo ng cannon barrel na ito. Sayang ang hindi mo kayang tamaan ng ganito. Lumabas tayo at kontrolin mo itong barkong pandigma. Sabi ni Guyan kay Fang Kenyun. Sa oras na ito, ang pagtutulungan ay ang pinakamahusay na paraan. Patayin. Maliban kay Fang Kenyun, ang iba pang mga tao ay kumilos ng sama-sama at mabilis na sumugod patungo sa 7 kilons of blood sa ilalim ng takip ng bar aisles ng kanyan. Rumble. Napapaligiran ng golden poisonous bees, nagsimulang maglaban ang dalawang panig. Sunod-sunod ang pagtaas ng enerhiya. Gayunpaman, sa proteksyon ng barkong pandigma, unti-unting inalis ni Zephyr at ng iba pa ang pinsala ng golden poisonous bee. Damn it. Dahil hindi ko makuha, sisirain ko. Matapos ang pag-atake ng mahabang panahon, ang 7 kilons of blood ay hindi na kayang mag-aksaya pa ng oras. Sa dagandong ni Tuyi, bigla silang sumuko sa pakikipaglaban kay Zephyr at sa iba pa at sumugod sa barkong pandigma.